Ang kasaysayan ng tatak na Vans ay hindi lamang kwento ng isang sapatos. Ito'y kwento ng subkultura, pagbabago at katatagan sa harap ng mga pagsubok sa negosyo. Nagsimula ang lahat noong 6 ng Marso 1966 sa California. Ang kumpanya ay orihinal na nakilala sa pangalang The Van Doren Rubber Company. Ang mga nagtatag nito ay ang magkapatid na sina Paul Van Doren at James Van Doren. Kasama ang kanilang mga kasosyo sa negosyo na sina Gordon Lee at Serge Delia. Ang kakaiba sa kanilang operasyon noon ay ang konsepto ng paggawa ng sapatos sa mismong lugar kung saan ito ibinebenta. Sa unang araw ng pagbubukas, 12 mamimili ang bumili ng mga sapatos na ngayon ay kilala natin bilang The Authentic o ang Vans No. 44 Deck Shoes. Ang mga sapatos na ito ay ginawa sa umaga at handa nang makuha ng mga customers sa hapon ng mismong araw na iyon. Ang pamilyang Van Doren ay may malalim na karanasan sa paggawa ng goma. Si Paul Van Doren ay nagtrabaho ng mahabang panahon sa Randolph Rubber Manufacturing Company bago siya magpasyang magtayo ng sariling kumpanya. Ang layon nila ay makagawa ng sapatos na may matibay na swelas na gawa sa purong goma na tinatawag nilang waffle sole. Dahil sa itsura nito na katulad ng luto sa waffle iron. Ang disenyong ito ay nagbibigay ng kakaibang kapit o grip sa ibabaw ng anumang bagay lalo na sa kahoy at semento. Sa kalagitnaan ng dekada 70, ang mga skateboarders sa Southern California ay nagsimulang mapansin ang tibay at kapit ng mga sapatos na Vans dahil sa kanilang estilo ng pag-skate sa mga tuyong swimming pool at sa kalsada. Kailangan nila ng sapatos na hindi madaling masira at hindi madudulas. Dito isinilang ang bansag na off the wall noong 1976. Ang terminong ito ay hango sa mga skateboarder na tumatalon at nag-skate sa mga pader. Ang logo na ito ang naging simbolo ng rebelyon, pagiging malikhain at pagiging individual. Sa parehong taon, inilabas ang Vans No. 95 na kilala ngayon bilang Era na dinisenyo ni Tony Alva at Stacy Peralta. Ito ang naging unang opisyal na sapatos para sa skateboarding na may padded collar para sa proteksyon ng bukong-bukong at iba't ibang kombinasyon ng kulay. Sumikat ang Vans dahil sa pagiging tunay nito. Hindi sila gumastos ng malaki sa tradisyonal na advertising sa simula. Sa halip, ibinigay nila ang kanilang mga sapatos sa mga sikat na skateboarder at surfer upang gamitin. Ang organikong koneksyong ito sa komunidad ng extreme sports ang naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Ayon sa mga opisyal na tala ng kasaysayan ng Vans, ang malaking pagtalon sa mainstream na popularidad ay nangyari noong 1982 nang isuot ni Sean Penn sa papel ni Jeff Spicoli ang checkered slip-on sa pelikulang Fast Times at Ridgemont High. Ang pelikulang ito ang nagpakilala sa sapatos sa buong Amerika at sa buong mundo na naging dahilan upang maging fashion icon ng tatak. Nagustuhan nito ng mga tao noon dahil sa simpleng ngunit matibay na disenyo. Noong mga panahon na iyon, ang mga sapatos ay madalas na formal o kaya naman ay masyadong technical para sa sports. Ang Vans ay nagalok ng gitna, isang kasuotan na pwedeng pang araw-araw, madaling isuot at sumisimbolo sa cool na lifestyle ng California. Ang kakayahan ng mga customers na magpa-customize ng kanilang sapatos kung saan maaari silang magdala ng sariling tela at gagawin itong sapatos ng kumpanya ay isa ring malaking dahilan kung bakit ito minahal ng masa. Ang pagpasok ng Vans sa Pilipinas ay hindi nangyari sa isang iglap, kundi dumaan sa mga serye ng distribusyon noong dekada 80 at 90. Gayunpaman, ang mas formal at malawakang presensya nito ay naging mas matatag sa ilalim ng pamamahala ng The Primer Group of Companies. Ang Primer Group ang kinikilalang may hawak ng lisensya at distribusyon ng Vans sa bansa. Silang nagbukas ng mga concept stores sa mga malalaking mall tulad ng SM Super Malls, Robinson Malls at Ayala Malls. Sumikat ang Vans sa Pilipinas dahil sa malakas na impluwensya ng kulturang Amerikano sa kabataang Pinoy. Noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng 2000, ang nu metal at pop-punk na musika ay naging tanyag sa bansa. Ang mga bandang tulad ng Blink-182 at local bands na sumusunod sa ganong estilo ay madalas makitang naka-Vans. Ang sapatos ay naging uniforme ng mga emo, punk at mga skateboarders sa Manila at iba pang probinsya. Bukod dito, ang klima sa Pilipinas ay angkop para sa mga canvas shoes. Dahil mainit, mas gusto ng mga Pinoy ang sapatos na magaan at presko sa paa, na siya namang katangian ng Vans Authentic at Slip-On. Naging bahagi rin ng tagumpay nito sa Pilipinas ang mga lokal na kaganapan tulad ng Vans Custom Culture at ang suporta nito sa mga lokal na skateboarder at musikero. Sa pamamagitan ng pag-sponsor sa mga skate competition sa bansa, nakuha ng brand ang katapatan ng mga lokal na atleta. Ang pagbubukas ng mga tindahan sa bansa ay naging madali dahil sa pagkilala ng mga Pinoy sa tatak bilang isang premium at accessible na brand. Hindi kasing mahal ng mga high-end basketball shoes pero may mataas na antas ng cool factor. Sa kabila ng tagumpay,
Ang Vans ay hindi nakaligtas sa mga kontrobersiya. Isa sa pinakadetalyadong issue na hinarap ng kumpanya ang kontrobersiya sa disenyo ng kanilang sapatos na may kaugnayan sa politika. Noong 2019, naging mainit ang usapin ng tanggalin ng Vans ang isang disenyo mula sa kanilang custom culture competition na nagpapakita ng suporta sa mga protesta sa Hong Kong. Ang disenyong ito ay gawa ng isang artist na nagpapakita ng mga taong may suot na maskara at dilaw na payong, mga simbolo ng pro-democracy movement sa Hong Kong. Maraming tao, lalo na sa Hong Kong at sa internet, ang nag-boycott sa brand dahil sa paratang na ang Vans ay kumiling sa gobyerno ng China upang protektahan ang kanilang benta sa malaking merkado ng China. Naglabas ng pahayag ang Vans na nasabing wala silang kinikilingang political stance, ngunit hindi ito naging sapat para sa maraming kritiko na naniniwalang sinupil ng kumpanya ang kalayaan ng pagpapahayag. Isa pang issue yung mga paratang tungkol sa labor practices at environmental impact. Bilang isang kumpanyang nasa ilalim ng BF Corporation na bumili sa Vans noong 2004 sa halagang $396 million, ang produksyon nito ay inilipat sa ibang bansa tulad ng China at Vietnam. May mangulat mula sa mga organisasyong nagbabantay sa karapatan ng mga manggagawa na nagsasabing ang ilang pabrika sa kanilang supply chain ay may mga issues sa sahod at kondisyon sa trabaho. Aspeto naman ng disenyo, madalas ding maharap ang Vans sa mga demanda laban sa mga kumpanyang nanggagaya sa kanilang old school na modelo. Noong 2018, idinimanda ng Vans ang retail giant na Target dahil sa pagbebenta ng sapatos na halos kamukha ng kanilang iconic side stripe. Gayun din ang kaso laban sa Walmart noong 2021. Ang mga isyong ito ay nagpapakita ng hirap sa pagprotekta sa intellectual property sa mundo ng fashion, kung saan ang isang simpleng linya o guhit ay maaaring maging sentro ng milyong-milyong dolyar na legal na labanan. Maraming nakapansin na tila humina ang presensya ng Vans sa ilang bahagi ng mundo kabilang ang Pilipinas. Bakit nga ba ito nangyari? Sa aspeto ng pandaigdigang merkado, ang paghina ng benta ng Vans ay isinisisi sa pagbabago ng panlasa ng mga consumers. Ang trend ng chunky sneakers o dad shoes at ang pagbangon ng techwear ay medyo malayo sa flat at minimalist na disenyo ng Vans. Ang VF Corporation ay nagulat ng pagbaba sa kanilang benta noong mga nakaraang quarter na nagresulta sa pagpapalit ng liderato sa kumpanya upang subukang ibalik ang sigla ng tatak. Sa Pilipinas, ang pagkawala ng ilang Vans stores sa mga mall ay hindi nangangahulugang nalulugi ang kumpanya sa kabuuan, kundi ito'y bahagi ng strategic restructuring. Ang Primer Group at ang VF Corporation ay nagsimulang mag-focus sa digital transformation. Maraming tindahan ang sinara dahil sa mataas na upa sa mall, habang ang benta ay lumilipat sa mga online platforms tulad ng Lazada, Shopee at ang kanilang sariling website. Ang pandemya noong 2020 nagpabilis din sa prosesong ito dahil walang lumalabas. Ang mga physical stores ay naging pabigat sa pananalapi. Hindi masasabing nalulugi ang Vans sa paraang malapit na itong magsara, ngunit ito ay nasa yugto ng rebranding. Sa kasalukuyan, ang Vans ay gumagawa ng mga hakbang upang muling makuha ang merkado ng Gen Z. Naglalabas sila ng mga bagong teknolohiya tulad ng Comfy Cush at Ultra Range upang tugunan ang reklamo ng ilang tao na ang tradisyonal na Vans ay hindi sapat ang suporta sa paa para sa mahabang lakaran. Ang kanilang mga disenyo ay paborito pa rin ng mga estudyante dahil sa pagiging simple at functional nito. Sa Pilipinas, ang kalagayan ng Vans ay masasabing niche na muli. Hindi na ito ang sapatos na suot ng lahat ng tao tulad noong 2010, ngunit nananatili itong paborito ng mga totoong skateboarder at ang mga taong loyal sa classic look. Ang pagpasok ng mga bagong tatak mula sa South Korea at ang paglakas ng Nike at Adidas sa lifestyle category ay nagbigay ng matinding kompetisyon. Gayunpaman, dahil ang Vans ay pagmamay-ari ng isang higanteng kumpanya, mayroon silang sapat na resource upang makabangong muli. Ang kasaysayan ng Vans of the Wall ay isang paalala na ang isang brand ay dapat marunong sumabay sa panahon ng hindi nawawala ang kanyang kaluluwa. Mula sa isang maliit na pabrika sa California hanggang sa pagiging global powerhouse, napatunayan ng Vans ang waffle sole ay higit pa sa goma. Ito'y pundasyon ng isang kultura. Kahit may mga hamon sa ekonomiya at mga kontrobersiya sa politika, ang itim na stripe sa gilid ng kanilang sapatos ay mananatiling simbolo ng mga taong pinipiling mamuhay off the wall. Sa huling pagsusuri, ang katayuan ng Vans sa Pilipinas ay refleksyon ng dinamikong ekonomiya ng bansa. Ang pagbabago sa paraan ng pagpili ng mga Pinoy mula sa pagpunta sa mall patungo sa pag-order gamit ang cellphone ang pangunahing dahilan kung bakit nagbabago ang anyo ng kanilang mga tindahan. Hindi ito pagkawala, kundi pag-evolve hanggang border sa mga parke ng BGC o mga musikero sa mga bar sa Quezon City. Ang Vans ay mananatiling bahagi ng telo ng kulturang Pilipino. Ang pagiging original ang kanilang alas, at ito ang magdadala sa kanila sa susunod na 60 taon ng kanilang operasyon sa mundo.